Hi guys, welcome back to our vlog, and by the way, my name is Joel Mendoza or Ella Mendoza with Malcolm Peñamante. so now we will tackle about of course the matatag curriculum. So the first one, ano yung sa tingin mo yung teacher roles ng matatag curriculum? Ano yung ayun nga, yung role ng mga teacher sa matatag curriculum? Okay. For me, based on my research din, di ba? So, as a matatag curriculum, role ng teachers is ito yung mga mahalagang roles nila like planning, implementer, at evaluator. Okay? So, unang yun, unahin natin is yung sa planner. As a planner, yung teacher is yung tuloy nagde-design ng lessons, na angkop sa learners at nakafocus dun yung essential skills ng learners. Bilang implementer naman, sila yung gumagawa ng mga activities at ng mga strategies kung paano magiging engage yung mga students nila sa lessons nila. And for the last naman is which is yung evaluator, is sila yung nag-evaluate ng mga like outputs ng mga students, sinusuri nila yung progress ng students, and kung nade-develop ba or nag-i-improve yung anong tawag dito? Yung performance ng students. Diba? So kapag maayos yung planning, maayos yung implementation, maayos yung evaluation, mas magiging effective yung curriculum at mas napapabuti ang learner outcomes ng mga estudyante. Ayun. So sa akin naman, share ko lang naman yung mga yung mga pwede maging strategy or yung core strategies na pwede nating i-apply dun sa matatag Matatag curriculum. curriculum. Yeah, so syempre nakikita ang core ano tawag nito? Yung core strategies is makikita natin sa classroom mismo, di ba? So, ang guro kasi yung mga gumagawa ng engaging lesson, 'di ba alam naman natin sa tawag ito? Sa matatag curriculum is teacher lecture based sila, teacher centered Teacher-centered sila. pa rin sila. So why not na i-apply natin yung yung ano natin ngayon na which is the 21st century, like yung engagement, yung critical thinking, tapos yung pagiging ready nila sa sa real world, Oo. 'di ba? So kailangan mas advanced na tayo kasi alam naman natin na yung mga kabataan ngayon medyo advanced na when it comes sa Oo. may technology, 'di Oo, ba? technology na sila. Ganun. So ayan, as a guro, kailangan gumawa tayo ng lessons na mas more on engaging para mahikayat natin yung mga student para maging aktibo sila sa pagpa-participate, ganyan. And also, ma-enhance yung critical thinking nila imbes na nag-ano tayo, nag-lesson lang tayo. Why not na sila yung Kuhaan sila natin yung sila ng kuha na ideas, sila ng ng ideas, inputs. 'di ba? So by doing that is yung nila, yung utak nila is gumagana, like nagkakaroon sila ng critical thinking when it comes naman sa doon, di ba? So, also, pwede natin gawing relevant yung mga aralin nila sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa totoong buhay. Like what I said before na bakit hindi natin maging yung student natin i-ready natin in a real world scenario, di ba? So, ayun, sa future ready na activities tulad ng problem solving, ayun nga, tsaka paggamit ng mga makabagong Bagong tools, tools. which is the ICT tools, yung imbes na gawa tayo ng IMs na na Visual aids, visual aids, ganon. why not we can go sa PPT, ganyan, the Padlet, 'di ba? Why not na i-enhance natin yung ganong mga tools, 'di ba? So, ayun, mas naghahanda yung mga learners natin sa mga hamon na hinaharap, 'di ba? Pag 'di ba, at least we know na mas maging advanced na sila, 'di ba? Kahit sa diverse or challenging na sitwasyon, inaangkop ng nating mga guro yung mga strategy para masigurong lahat sila ay may natutunan at walang naiiwan sa kanila, 'di ba? Yes. Okay, so kahit na alam naman natin na may advantage pa rin sa matatag curriculum, pero lahat naman kasi ng curriculum is may mga flaws. So, sa matatag curriculum naman, ang mga nakikita kong challenges is hindi naman kasi lahat is accessible sa mga students, Oo, lalo na correct. yung mga hindi Online. privileged, like hindi mga privileged sa technology, Mm. hindi alam kung paano gumamit, Oo. and syempre yung tech issues like sa wifi, di ba? Mahirap din i-adjust ang teaching strategies para masigurong yung mga learners is
may nakukuha pa rin kahit na hindi face-to-face, di ba? Pero sa kabila naman ng mga gatong strategies is, maganda ring way ito para ma-develop nila yung kanilang 21st century skills, katulad na critical thinking, di ba? Like, mas napapaisip sila kung ano ba dapat gawin, paano dapat ang gagawin, and creativity nila, syempre kasi, di ba, creativity, gamit ng ICT, like, edit, ganon, gagawin ng PPTs, di ba? And communication, kasi di ba, mas na-enhance yung communication nila, napapractice sila doon. And digital literacy, ito yung pinaka-importante, yung digital literacy, lalo na sa ngayon, 21st century learning is more on devices na talaga, more on gadgets, technology. So, ayun yung feeling kong prawns pa rin about sa matatag curriculum, di ba? So, sa tamang gamit ng technology at innovative teaching strategies is mas nahahanda yung mga students natin sa mga magiging future tasks nila or kung ano mang gagawin nila at para mas maging successful yung buhay nila. And para mas ma-ready rin sila sa real life, diba? Ayun. Tsaka dagdag ko lang, no, parang ang hirap talaga mag-adjust pag, when it comes sa, sa like traditional, diba? Tapos from traditional, tapos bigla kang ipapasok ng 21st century. So, yung nakaramihan kasi, ako kasi, ko rin yan nasubukan ko rin yung traditional. Tapos, alam mo ba, nung senior high school ako, syempre, hybrid na. Tapos ako, hindi naman ako ganun sobrang, karunong sa technology. So, talagang nagkaroon din ako ng paghihirap dyan kung paano mag-adjust. Although, also yung paggamit ng G-Drive, hindi ko talaga alam kung paano yung mga gamitin. docs, ganun. Pati yung Google Classroom, dumating sa point na namimiss ko na yung mga, yung mga... Traditional. Oo, hindi, namimiss ko na yung sa mga activity dun sa Google Classroom kasi hindi ko nga alam kung paano mag-input. So, isa din yun sa mga naging struggle ko. Nung nagkaroon ng hybrid naman, nung first year tayo, di ba, may online. Tapos biglang may face-to-face. Di ba? So parang, yung hirap, naguguluhan din ako that time. Lalo na sa atin na, naubutan kasi natin yung lumang curriculum. Oo, so doon na tayo nasanay, di ba? Tapos bilang shift ng Totoo. malaking adjustment yung nagawa natin, di ba? So ayun, ang masasabi ko lang, bilang isang future educator, naniniwala ko na ang pagpapatupad ng matatag curriculum ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa guide. It also, kundi sa pag-unawa at sa tunay na sitwasyon ng ating mga mag-aaral. So, sa harap ng mga hamon tulad ng online learning at kakulangan sa mga resources, pipiliin kong maging flexible. Syempre, di ba? At saka creative sa aking teaching strategies. Di ba? As a future educator, we need to be flexible. Since naabutan nga natin yung 21st century at saka yung traditional, di ba? Kailangan natin, at least meron tayong knowledge sa dalawa na yun. Di ba? So, ayun, mas mag-a-adjust na lang din tayo when it comes sa teaching strategies natin. So, tsaka yung iaangkop din dapat natin yung lessons natin based sa kakayahan ng mga estudyante natin, di ba? Yung sa interest nila, ganyan, sa mga context ng bawat learners, di ba? So, sa pamamagitan nun, syempre, mas malinaw yung mga magiging layunin natin, di ba? Tapos, makabuluhang activities, of course, para mas maging engaging, exciting. Hindi na tayo yung yung teacher discuss lang, tapos kinig-kinig lang. Tapos yung student kaganon lang. Di ba, like parang bakla, boring, parang matutulog na lang. So parang matutulog na lang ako, di ba? Imbis na nagkakaroon sila ng interest, hindi, mas okay na, mas maging engaging yung natin, yung klase natin, para hindi sila para hindi lang sila naiiwanan, kundi nakakasabay sila. Di ba? Ganon. Tsaka malasakit syempre sa mga estudyante natin, di ba? Dapat kailangan natin silang intindihin kasi alam naman natin na hindi pare-parehas ang mga estudyante. Hindi naman din natin alam kung paano sila sa bahay, paano sila sa school, 'di ba? Iba-iba tayo, 'di ba? So, ang layunin ko din din naman ng matatag curriculum is yung para makabuo ng learner na handa sa tunay na buhay at sa hinaharap. So, ayun, 'di ba? Ihanda rin natin yung students natin in real world scenario, 'di ba? Why not na habang nagtuturo tayo? Habang tinuturuan sila, natututo rin sila Sa totoong buhay, 'di ba? May apply nila, 'di ba?
ayun yung ano, yung gusto kong sabihin dun sa matatag curriculum. Alam naman natin na teacher base, yung matatag curriculum, why not we can use the matatag curriculum at the same time bigyan natin ng twist. Ayun Diba? lagi ng twist. Ayun yung twist nung matatag curriculum. From teacher base, Gawing we can go to learner learner base, 'di ba? At least kahit pa paano hindi walang estudyanteng Walang naiiwan. So, may idadagdag ka pa ba partner Wala na, nasabi mo na lahat. Nasabi ko na Diba? ba lahat? Perfect Ayan, na thank eh, you so much, diba? partner. So, ayun lang naman yung gusto namin sabihin when it comes sa matatag curriculum. And wala na kaming gusto sabihin pa. I hope na may natutunan kayo sa aming vlog for today's video. And ayan, see you next vlog. Thank you po. Thank you po.